Panginoon. Hindi ko na po basahin po yan, basahin nyo lang po ninyo. Doing the will of God shows that Christ lives in us. Kung ginawa mo ang kagustuhan ng Panginoon, yan po yung ebidensya na talagang nabubuhay po ang Diyos sa iyo. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na nabubuhay ang Diyos sa akin pero sinusuntok mo ang brother mo. Hindi mo pwedeng sabihin na nabubuhay ang Diyos sa iyo pero ang kamay na ginagamit mo na pag-worship sa Panginoon ay ginagamit mo na itinuturo ng kasalanan ng ibang tao. Umilag si brother. Hindi mo pwedeng sabihin, nabubuhay ang Diyos sa akin. But every of us, kung totoong nabubuhay ang Diyos, nakikita sana sa papamagitan ng ginagawa po natin ang kagustuhan niya sa ating buhay. And the next, sin is already defeated through Christ who is in us. Amen? Talo na po ang kasalanan. Nakita po ninyo yung kanina, kahit anong gawin po nila, hindi po matatalo ang anak ng Diyos. Magmula ngayon youth alive, wala po sanang magbabackslide dahil sa kasalanan. Magmula ngayon youth alive, wala sanang titigil sa paglilingkod at pagagamit sa Panginoon dahil ikaw po ay may mga bagay na hindi maganda sa dumating sa buhay mo. Bigyan ko po kayo ng tip. Pag may problema ka, ang totoong youth alive ay lalo pang gumaganda. Kung totoo kang anak ng Diyos, kung totoo kang youth alive, pag may problemang darating sa buhay mo, pagsubok sa buhay mo, kapalan mo pa yung lipstick mo. Amen? Kung kulot ka, magpareban ka, pastor, hindi kaya ng reban ito, bibili ka ng plansa. Kung hindi pa kaya ng plansa, kumuha ka na ng tao, pahila mo ng buhok mo. Mga kapatid, mga kabataan, sin is already defeated in our life. Wala na pong kapangyarihan ng kasalanan. And second to the last, let's read together in 1, 2, 3, go. Amen. I am fully empowered. In Christ, I am fully empowered to offer ourselves for His glory every day. Romans chapter 6, verse 13. Do not offer any parts of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Wala pong kabataan na walang talento dito. Amen? How many believe here na lahat po tayo ang talentado? Talentadong Kristiyano, hindi po tarantadong Kristiyano. Amen. Ngayon, kung talagang talentado ka na Kristiyano, offer every part of your bodies as an instrument of righteousness. As an instrument to accomplish the will of God. Ang totoong magaling sumayaw ay yun ang papagamit mo sa Panginoon. Amen. Amen. Ang totoong magaling kumanta ay yung ibinibigay mo yung boses sa Panginoon. Amen. Every one of us, you're alive. Let us come together to understand na binigyan ka ng Panginoon ng buhay not to do the things that you want. Alam po ninyo, when the moment na first Sunday after my accident, pumunta na po ako sa church. Never na nakita ko po si Sister Florian na umiyak nung pumunta po sa hospital. Kasi pumunta po kami sa hospital. Pumunta po ako sa room ko, hindi ako sumama sa prayer warrior sa church. Because before po service namin, nanalangin po kami, hindi po ako sumama. Pumunta po ako sa kwarto ko, kasi mayroon po akong kwarto doon. And I said to the Lord, Lord, thank you so much for the life.
Gamitin mo pa ako, Panginoon. You allow me to have this life because you have a wonderful purpose to me. Mga kabataan, buhay ka hindi dahil sa kagustuhan mo. Buhay ka dahil may kagustuhan ang Panginoon sa buhay mo. Over every part of you, ibigay mo, isugo mo sa Panginoon, tagamit mo sa Panginoon ang buhay mo. Do not offer the parts of yourself to sin as an instrument of wickedness. Offer yourself. Kanina po, pumunta ka po dito. Ang kalat po dito, sobrang kalat. Hindi ako tumawag. Hindi ko tinawag yung, sana po yung mga taga-NIDC. NIDC kayo? Oh. 2 cheers lang ang ginalaw ko. After, ang ganda po ng initiative nila. Palakpakan po natin. Nung ginalaw ko yung 2 upuan, sumunod po silang gumalaw. Hanggang naayos namin lahat ng chair. Ano pong ibig kong sabihin? Ang youth alive, hayaan mo na yung ganda mo, hayaan mo na yung gwapo mo. Ang importante, gagamitin mo yan para sa Panginoon. Pinaganda ka at pinagwapo ka ng Panginoon, hindi dahil sa girlfriend at boyfriend mo, dahil po sa Kanya. Amen? Pagkatabi mo yung girlfriend mo, sabihin mo, ang ganda ko hindi para sa iyo. Ang gwapo ko, hindi para sa iyo, para sa Panginoon. Amen! And listen for this. In Christ we are all empowered to love God and make disciples. Amen! We are empowered by God. Let's give our life unto the Lord. Sino po dito? Ang talkative. Offer your lips to God and make disciples. Panginoon, baguhin mo ang aking bibig. Sampalin mo in the name of Jesus. Ang bibig na maging alam ba ninyo yung mga marites na sinasabi? Mga kapadaan, let us give our life. Pastor Ajay, praise last Sunday, nag-lecture po about our campus ministry. Most of us nandito po ay kabataan. Let us love God and make disciples. Let us put our action, let us put the love that we have in action. Walang problema na sinasabi po natin, Panginoon, mahal na mahal ka kita, Panginoon. Walang problema yan. Pero ang totoong pagmamahal sa Panginoon, kailangan may gagawin ka. May gagawin ka. May gagawin ka. Ano yung gagawin mo? Go and make disciples! Nahiya ka na mag-share. Hindi ka nahiya na pupunta sa party kahit hindi ka ini-invite. Ilocano kasi nung Ilocano dito eh. Mabait ka na mangibagati sa Uniapo, hindi ka mabait na pagmakitaya na di ka kayo imbitaran. Naawatan niyo. Dahil ito speak in tongues, iti Ilocos Norte and Ilocos Sur. Sabihin mo, Pastor, nahihiya ako na mag-share. Pero may nagpa-birthday sa kapitbahay mo, hindi ka na-invite, hindi ka naman nahiya na pumunta. Naamoy mo lang yung paborito mong ikato. Sarap to the bones, Lord. Mga kabataan, ang totoong nagmamahal sa Panginoon ay hindi po nahihiya na mag-share para sa Panginoon. And next, we are empowered to be an instrument of righteousness that lead to success. We are already changed by God. Let's allow ourselves to be an instrument to lead and influence other people to live in the righteousness of God. For them to be a part of the family of God and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Bilisan ko na po ito. And the last, empowered to put Satan into shame.
Makinig po kayo. Kunin ko nga itong upuan kasi ang liit ko. Hindi ako contented kung nakikita yung nasa mga baba. Expired kasi yung margarine na pinakain ng mama ko noon. Makinig po kayo. Wow! Sana Lord magkamilagro. Kasi pag may isang milagro na hihingin ko sa Panginoon, madagdagan lang naman yung height ko. Makinig po kayo. If you want to put Satan into shame, offer yourself at paggamit sa Panginoon. Ulitin ko po. Kung gusto mong ipahiya ang demonyo sa buhay mo, paggamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen! Because when you allow yourself to be used by God, I'm telling you, ang kaaway ay inaaway na po niya ang kanyang sarili. Alam po ninyo, before I'm going to preach the word of God on that April 16, after my accident, sabi ko inside my room, sabi ko, Lord, Satan, kinuha mo yung sakyan po namin, na pinapinalangin po namin, nawala yung sakyan po namin, na-disgrasya po kami, you lost the car, but Satan, I'm telling you, I will put you to shame today, because even we lost our car, I never allow myself to lose the source of everything that we need. Satan, you are defeated. I said to him, we are already defeated. I stand today to declare that the God that I serve is a good God. I will preach the word of God. And I'm telling you, Satan, preaching the word of God today is telling you that you are defeated. Mga kabataan, kung mayroon kayong problema, hindi po ang solusyon ay bibitiw ka kung saan ka tinawag ng Panginoon. Pag gusto mo ng solusyon, pag may problema ka, lalo kang lalapit at paggamit sa Panginoon. Amen? Sabihin mo, para sa iyo ang laban na to. Ano yan, Manny Pacquiao? Okay. Knock out po natin ang kaaway. And the last, sabihin mo sa tabi mo, last na po, uupo na po yung maliit na pastor sa harap. Na-excite lang po ako na makita po kayo. Alam po ninyo, before our accident, talagang nagchat-chat po kami ni Pastor Jason. Adi, kuha ka na lang ng ibang speaker sa Bible Hour. Kuha ka na lang ng iba. But after my accident, sabi ko, let's go. Yes. What for nagliligtas po ako ng Panginoon kung hindi pa ako pagagamit ng Panginoon? What for nililigtas po kayo ng Panginoon pag hindi po kayo paggamit ng Panginoon? The true essence na kung bakit po kayo niligtas ng Panginoon para po gamitin po kayo ng Panginoon. Amen? And the last, in Christ, we are fully empowered to live in the grace of God. We are here together because of the grace of God. Ilan po sa inyo ang nandito kasi may nag-sponsor sa iyo? Hindi dahil libre. Kung nalibre ka, kailangan mong umuwi ng punong-puno. Your presence today is a wonderful evidence that we are fully empowered with the grace of God. Kasi hindi lahat ng kabataan sa Luzon ay nandito. You are graced by God kasi ikaw yung nandito. Amen? Verse 13 in James, same chapter, 14. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under the grace. No matter what happens, His grace is alive and active in our life, mga kabataan. Hayaan mo lang pag nawala yung boyfriend mo, sabihin mo, bakit ngayon ka lang mawala? Noon pa sana. Diba? Kahit masakit naman, feeling mo lang na strong ka, pero sa puso mo,
But until that the grace of God is alive and active to you, the grace of God will energize you to live your life better and greater. Amen? As a youth alive, we should stop choosing our way and start following God's way. His grace will sustain us while we are doing His will. Don't allow one problem your problem. God is ready. The grace of God is living inside of you because you have Christ. Until Christ is in you, He will sustain you. To sustain you, He will sustain you to accomplish. Until po na mapulpil po yung kagustuhan po ng Panginoon. A youth alive who is really empowered by the grace of God is living a life of transformation. So today, I know empowered to be used in good and bad in our life. You need to be empowered to be used in good and bad in our life because we have the grace of God. Amen? Empowered to campaign yourself to God. Makinig po kayo dito before po na ako punta sa conclusion. Empowered to campaign yourself to God. Hindi ko nabasahin po yung mga verse. Makinig po kayo. And I want you to look at me. Before po yung election, ang dami po yung campaign, nagka-campaign, di ba? Kung ako ang mananalo, ano yung mga pangako nila? Papaispalto ko lahat ng kalsada, pati na ang mga mukha. Pag ako ay nanalo, gagamutin ko kayo kahit wala kayong sakit. Pag ako'y nanalo, lahat ng walang girlfriend at boyfriend magkakaroon. Wow, sosyal. Ang dami po yung campaign po nila at sinasabi po nila. Ang tanong ngayon, nagkatotoo ba? Makinig po kayo dito. If the grace of God is living inside of you, the grace of God will give you the power to campaign yourself to God at sabihin mo, Panginoon, Panginoon, nandito ako! Magpapansin ka sa Panginoon! Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, dito ako! Ako po, si Richard Tapawang Santiago! Mayroon po akong talento na sumayaw! Panginoon, gamitin mo ang paa ko na sumayaw! Campaign yourself! Sabihin mo, Panginoon, mayroon po akong boses! Ang boses ko, Panginoon, ay nakakarasting Luzon, Visayas, and Mindanao! Panginoon, I campaign my voice to you! Gamitin mo ang boses ko! Kabataan, campaign yourself to God. If you campaign yourself to God, hindi po ikaw hindi po yung sarili mo ang magkakaroon lang po ng power. But when you campaign yourself to God, God will give you the power to use in His kingdom mightily, powerfully, miraculously. So today, I'm giving a statement. Pag-uwi po ninyo, pag walang naglilinis ng CR, sabihin mo, Lord, sa ganda ko na ito, hindi po tagalinis ng CR. Pero Panginoon, gamitin mo ako na maglinis ng CR. Panginoon, sa bahay namin, sonyorito at sonyorita ako. Pero Panginoon, nandito ako. I campaign myself to you. Gamitin mo ako sa kaharian mo. Yung talay, wala po sana yung alam na walang ginagawa sa church. Amen? Lahat ng yung alay, magkaroon po tayo sa iyo ng ministry sa church. Amen. Ang huwag po ninyong gawin na ang pagpupunta sa party-party ay ministry. Ang hirap mong iayain pag ministry ang pag-usapan, pero pag party-party ang pag-usapan, oh, ang aga mo pa.
At ikaw pa ang may lakas ng loob ng mag-take out.